ito po yung patungkol sa performance po namin bukas. Yan. So, Okay. magpe-perform po kami. Ngayon, ang pinaka-performance po namin is patungkol to sa mga generational trauma. Pag sinabing generational trauma, ito yung, kung ano yung ginawa sa iyo ng tatay mo before, kahit hindi mo gustong gayahin na nagagawa mo sa sarili mong pamilya. Halimbawa ay magagalitin yung tatay mo noon, lagi kang pinagagalitan nung bata ka, nung tumanda ka at naging tatay ka, napagagalitan mo rin lahat ng mga anak mo. And then yung lumaki na rin yung mga anak mo, gano'n na din yung nagagawa nila sa pamilya nila. Sumasalin. Yes, tayo, tama po yun. Ang tawag natin doon ay generational trauma. Okay. Ngayon, Tay, gusto ka namin ma-interview ng mga konti lang po, sandali lang po, no? Dahil nakita namin, isa ka dun sa mga pinakamagandang halimbawa ng isang ama na inilapit yung kanyang mga anak sa Panginoon sa kabila ng pagkakaroon ng hindi magandang karanasan sa dati mong pamilya. Hindi naman kayo nilapit sa Panginoon, magulo naman ang pamilya ninyo, pero ikaw nagsumikap ka na yung mga anak mo at saksi naman po ang lahat dahil ang isa sa anak mo ay si Pastor Renato. Tama po ba, no? So, gusto namin ikaw tanungin muna, no, ng mga tanong. Sasagutin mo lang po yun ng bahagya lang po, kaunti lamang po, no? So, ako po, muna ko pong tanong sa inyo, Tay, lakasan nyo lang po ng konti yung boses nyo, ay i-describe mo naman kung anong klaseng relationship meron ka sa tatay mo before. Kasi hindi kami masyadong nagkakaroon ng tatay ko eh. Gawa ng 3 years pa lang ako noon. Nawala na siya eh. Kamusta po yung pakiramdam na lumaki ng walang tatay? Mahirap. Kasi kaya ko. Ayoko ituloy. Okay lang po yun, Tay. Hinga lang po kayo. Kasi ganito yun. Sige lang, Tay. Take your time po. Tubig. Gusto. Tumira kasi ako sa kapatid ko. Take your time, Tay. Kalman niyo muna po yung sarili niyo. Lumaki ako nun sa kapatid ko. Siguro mga 5 years ako nung siya nagpara sa akin ng grade 1 hanggang grade 5. Namatay naman siya. Yung asawa niya, mabait sa akin yun. Kahit namatay na kayo, kapatid ko, mahal ko pa rin yung aking kuya. Kasi mabait sa akin. Ngayon dahil sa binata na siya, wala na siyang asawa. Nagkanyang buhay kami. Ako nagpalipat-lipat at titira sa mga kamag-anak. Wala akong matira ng iba. Kasalin-salin. Yung nanay ko naman, iniwan ako sa probinsya doon. Kasi nag-asawa naman ng nanay ko. Nalulungkot ako dahil iniwan ako doon eh. Ako na lang natitira. Dahil sa nalulungkot nga ako, pilit ko rin sumunod sa nanay ko. Tinanggap naman ako kasi yung nanay ko nag-asawa ng isang sastre na mayroong 5 anak. Eh masungit yun. Masungit. Kaya lang ako nakatira sa kanila, parang
mababa ang kuha sa akin kasi hindi naman ako ang tunay na anak eh. Nung panahon na yun, lagi akong tusok-tusan yung mga gawaing mabibigat yung mga aking buhat. Kasi ako nung ano na yung parang medyo bata-bata pa sa kanila. Ngayon, yung buhay ko na yun, pinapag-aral na nila ako. Yung aking nanay, masipag naman yun eh, may sipag magtinda ng hotcake, ng puto, ang galing magluluto, ganyan. Napaaral nila ako hanggang yun, yung grade 6 na. Tapos, naghahanap ako ng gusto rin magbuhay ng hindi yung nakukuha ako wala akong sariling ko na eh. Walang private na ako. Kasi nakatagalaan ang dami namin, magkakapatid. Pero mo, yung napangasawa ng nanay ko, 5 yun. Ang anak noon. Tapos nagkaanak pa si nanay ng 8. Ay, ang dami namin. Kaya ako nahirapan noon. Mabuti lang, bayat ang Panginoon, yung aking Tio Pedro, na kapatid na bunso ng nanay ko, dumating sa amin sa Sampaloc. Inalok niya akong pumunta ng Maynila para magkonduktor ng bus. Tuwan-tuwa ako doon. Kasi para pakiramdam ko, nakalaya ako eh. Nung ako nasa Maynila, para magkonduktor, nakatikim ako magkonduktor, nakakatikim na ako, kumikita na eh. Yung mayabang na ako, napansin kong dumadami ng nakikibarkada na ako. Parang ganun ba ang nangyari sa akin? Kasi kumikita, nakakakain na ako ng gusto kong kainin. Kasi nga kumikita na. Tapos yung nagkukonduktor ako, nakilala ko kasi nga ay yung ito lang yun. Okay, Tay. Tapusin ko muna bro. Yung sunod ko pong tanong, Tay, salamat po sa kinuwento ninyo, and we are so grateful to have heard your story. No? Ang susunod ko pong kwento, Tay, tanong, ay ano naman yung mga bagay na sinikap mong gawin para sa mga anak mo na hindi mo naranasan sa mga magulang mo, lalo na sa tatay mo? Para sa'yo? Nung kami ni nanay mag-asawa na, nagkaroon na kami ng ilan sila? Apat na anak. Siyempre, palamarkada ako eh. Parang sa akin, pag wala kang barkada, parang wala kang kaibigan. Parang ikaw ay mahinang klase, parang gano'n. Kaya pinilit kong magkaroon ng mga kaibigan. Hanggang sa naging kaibigan ko naman ay mga lulong sa mga bisyo, mga mag-iinom, maglalasing. Naging gano'n na rin ako. Kasi yun ang buhay ko. Etong mga anak namin naman ito, noong makarinig na ako ng salita ng Panginoon, sinanay na ako na sa akin eh. Yung panahon ni Pastor Moody, dumating sa bahay si Pastor Moody at saka si Willie de la Cruz. Binigyan ako ng tracts. Nasa hagdanan lang ako nung panahon na yun. Tinatanggihan ko nga eh. Sabi ko, wala yan. Isip-isip ko lang. Sa probinsya nga ako eh, kundi na yung Bang Apostolis. Yung bang kasi pasama-sama nga ako sa mga sa posisyon sa ganyan. Apostolis din ako eh. Sabi ko, wala yan. Apostolis nga ako eh. Pero yun pala ako, yung gospel yun. Nung madinig ko sa Tara Diyos, grabe. Tumaga.
John 16, John, sabi doon sa kwan ang sino ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. 24 yan ay 6:24 yata. Tapos ang sabi doon, ang nananalig sa salita ng Diyos, ang nananalig sa anak ng Diyos, sa pangalan ng Ama, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya papasok sa paghatol. Tapos naging masipag ako. Panghiram ng Biblia. Yung Biblia ni Pastor Moody noon, linggo ako isuli. Kasi nag-uhol-uhol ako eh. Tapos, nagdugtong-dugtong na yung mga talata. Marami na akong nakukuha sa Dara News na nagpapakilala na sa akin. January 12, siguro. Nung panahon na yun, kahit excited ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nagkukonduktor ako, pagdating ko sa bahay, walang tao sa bahay. Itong mga ito, yung mga anak namin, puro pa na nasa Bible study. Sabi ko, lihira. So, nasunod din ako kasi masaya eh. Nagpapalakpakan, kahit binabato ng kapitbahay ang church. Masasaya, masaya. Ibang klaseng saya nung panahon na yun eh. Ewan mo, bakit siguro noon lang ako nakarinig ng salita ng Diyos. Doon lang ako nakaranas ng ka-attention niya. Kaya nung nakilala ko na si Jesus, Panginoon, maliliit pa yan. Ang ginagawa ko, Sabado pa lang, nanay, magplansa ka na ha. Tayo mananamba bukas. Kasi ang tagal-tagal niya magplansa eh. Kung kailan Sabado, kung kailan Linggo sa camp, paplansa. Yung bang diuling na plansa, sabi ko, tanghali na tayo. Yung mga bata, yung sinako naman, sabi ko, sige, sinasandukan ko niya sa sinusubo ko na talaga. Sige, pagkatapos kumain kayo, maligo ka na kayo, pagbihis kayo, pumunta na kayo sa church, ako nang bahala rito. Ganun lagi tuwing linggo yan. Kahit sa church nga, ako ang hindi sumagal dyan. No? Yung ibang klase, nakaranas pa nga ako noong doktor ako. Dala-dala ko yung mga trucks. Pinanigay ko sa mga pasahero. Ganun. Nung matagal na, nakita ko si Brother Saldina rito. Tuwan-tuwa ako nung pagkagaling Australia darating yun, ang dami ng mga anak nila, ilan yung mga anak na bit-bit nila. Sabi ko, ba't ang ganito ako nun? Kaya iba yung uhaw ko nun ibang klase. Okay, Tay. Salamat po. Ayan. Last question, Tay. Ayan. Thank you po. Ayan. So, kita naman po namin na naging maganda yung inyong pagkatsaga. No, kayong dalawa ni nanay, no? Kaya nakafocus lang kami sa mga tatay ngayon, Nay, no? But we take, tawag dito, the credit, no? I mean, we acknowledge the credit, no? Si nanay at si tatay bilang mga mananampalataya, no? Na ginusto nyong ang mga anak ninyo ay makakonect sa Panginoon. So last question po. Ano nararamdaman nyo na karamihan sa mga anak nyo nakakilala kay Kristo at ang isa pa ay naging pastor pa at ang mga apo ninyo ngayon ay kasama na ninyong naglilingkod sa Panginoon. Ano pong nararamdaman nyo? Ibang klase. Sa ngayon,
lagi ko ang inaalala yung sinanimnim. Kayo lahat. Na nasa Panginoon kayo, magkakasama pa kayo. Pagkamat kami naroon sa Las Marinas, naririto kayo. At itong mga ito, parang dito na ang bahay ninyo eh. Sa tingin ko, parang ito mga ako eh. Salamat talaga sa Panginoon mga manugang ko. Mga anak ko. Lalo pa nga si Brother Ronald nung humiwalay na sa mundo. Grabe ang tuwa ko nun. Talagang namumutan kami ng tinig noong panahon na yun. Nakita ko naman ang resulta sa mga anak nila. Parang biglang bumawi si Brother Ronald. Kasi pati si Mami, abot na nga hanggang Kulay, hanggang Southern Heights. Pati mga anak ni Mami, sinakwan. Tinitingnan ko yun. Ang ganda ng ginawa ng Diyos sa pamilya ko. Thank you, Tay. Salamat po, no? So, palakpakan natin si Tatay. Okay, last question po, Tay. Masasabi ba ninyo na magandang pamana o sa English ay legacy? Oo, siyempre naman. Bakit lang isa pa tayo? Bawal ka sa kumarinig sa camera. Masasabi ba ninyo na magandang pamana o legacy ang pananampalataya kay Jesucristo? Siyempre. The best. Wala nang hihigit pa. Yung makakilala ka lang ng isang tao sa magpakilala ka lang ng isang kaluluwa para sa Panginoon. Maganda siya. Gano'n pa kaya yung marami kang madadala sa Panginoon. At pamilya mo pa po, no? Oo. Okay. Maraming salamat, Tay. Yan, no? Ayan. So I hope na hindi ka naman namin masyadong na gawang emotional, no? Hindi namin in-expect na magiging masyadong emotional. Pero we are so proud na naging lolo ko namin, na naging tatay ka namin, ano? And kami rin masaya at naniniwala na kung hindi po dahil sa inyo, ni Nanay, siguro ang buhay ng inyong buong mag-anak ay hindi magiging maganda o masalimuot. Kasi alam naman natin na kapag walang relasyon kay Kristo, Wala talaga. masalimuot ang buhay. Ano po, no? So, thank you, Tay. Maraming salamat po. Gusto ko sanang dagdagan eh. Sige po, Tay. Kasi yung aking pinanggalingan sa pamilya ng aking nalisan, wala man na makikita ko doon na naging mananampalataya. Wala. At kaya nasabi kong iba yung naging pagkakilala namin sa Panginoon ni Nanay. Ang ganda talaga ng resulta. At nakikita ko na nag-i-spread sa pamgitan ninyo. Kaya ako gusto kong magpatuturo ito. Kaya lang napakababa ng luha ko pag sabi ko kay Nanay, pag nagsisiring kami, Nanay, ayaw magpatuturo kasi magsasalita para ako naiiyak na ako eh. Kasi yung galat galing sa Diyos, ang hirap kontrolin eh. Grabe talaga. Okay, Tay. Salamat po. Maraming salamat po, Tay. Salamat talaga. Yan. So, nakatabi po ang video. Ito po, konti lang po yung mapapanood nyo rito bukas dahil ang performance po natin hanggang 10 minutes lang. Pero ang mapapangako ko po sa inyo, itong video na po to ay mananatili po ito. Magkakaroon po kami ng kopya nito. Pwede po namin ito ipanood sa ibang mga araw, sa ibang mga panahon, sa ibang mga pagkakataon. Dahil isa itong magandang halimbawa ng isang ama na nagtaguyod ng kanyang pamilya hindi lamang sa larangan ng pinansyal, kundi lalong higit sa larangan ng espiritual, no? Sa aspetong espiritual. Marami kong bagay ako dapat idagdag yan eh, kaya lang hindi ko masyadong maguna eh. Sabi ko nga kay Nanay, nung tayo makakilala sa Panginoon, alam mo kami bago pa yan, nagkukonduktor ako ng bus, nagkakagalit kami. Paano hindi magagalit sa akin? Uuwi ako walang pera. Pero ako galing sa paghahanap buhay. Tapos lasing pa.
minsan nga nangyari pinara ako ng asawa ko. May mga dalang mga higaan o pag parang binalagag yung sa loob ng bus. Nagulat ako gawa ng nag-away nga kami. Yung mga ganung mga testimony. Pero ako'y nagagalak sa Panginoon kasi nakita ko yung napakalayo na namin. Nagkukwentuhan na kami ng nanay. Doon sa mga kapitbahay namin sa Bagong Silang. Puro mga sulong bala yun. Puro mga kuwan. Sabi ko kay nanay, hindi tayo mayaman. Kulang din tayo sa ganyan. Pero napakalayo na namin sa kanila. Kasi yung mga kapitbahay namin doon, mga anak, mga asawa na namatay na, yung pamilya doon ng mga Rayagil doon, yung pamilya ng mga kanila Oo, Thank you tayo. Actually, nakuha na namin yung informasyon na gusto namin marinig. No? So, thank you tayo ulit. No? Salamat po tayo. We are very much grateful po sa buhay ninyo ni Nanay. No? Thank you po. Tapos na kayo, iyakin ang dulo ninyo